paano ba yung procedure ng pag-file at pag-report ng tax evasion, Miss D? Kasi po yung sa rate, pag nagde-develop kasi ng tinatawag natin na rate case, ang isa dyan sa mga common na ginagamit ng BIR yung tinatawag natin na lifestyle check. Siguro kunin natin yung example ng yung sumikat dahil sa payong. Yun, grabe. Pwede po bang sabihin? Bilyones yun. So, yun. So, halimbawa, well, syempre, nilagay nila sa YouTube yung kanilang mga vehicles. Yun. So, nagkakaroon ng red flag agad kapag yung dami, syempre. And number 2, kung commensurate ba yung nire-report nila sa BIR na returns para makabili ng mga ganong klaseng sasakyan. Considered as tax evasion po ba ito? Ang reason bakit po hindi nakakapag-file, hindi po alam ng may-ari na may ganong proseso na kung ano-ano sa BIR. Opo. Wow. And then, kaka-hire lang daw po ng bookkeeper na nag-backtrack at nag-check nung kanyang record. So, ayun, medyo konti na lang po masisiraan na siya daw ng bait. Willing naman po si owner na ayusin ang lahat. Di ko lang alam kung saan magsisimula. Ayun, Miss D. Ang tanong pala niya is maaayos pa ba? Well, sabi nga nila, pag open case kasi tawag dyan yung mga non-filing, non-registration of books. Kapag open yung case, isara na. Hindi isara yung business, isara yung BIR case. So, dapat ayusin. Ibig sabihin, mag-comply po tayo at i-express po natin sa BIR na we are willing to, hindi pala kayo po. Kayo po ay willing magbayad ng penalty. Ano yung mga consequences kapag may kasong approve na meron kang tax evader ka? Ano yung mga consequences sa tao at sa negosyo? At ano naman yung mga penalties po nito? Pwede na kayong mag-lawyer. Go ahead po. Partner Manuel, I think ito siguro yung parang kailangan maging aware yung mga taxpayers, no? So, kapag upon conviction ng court, meron pong administrative liability or administrative fine ang isang taxpayer ng 500,000 to 10 million na civil penalties and imprisonment na 6 to 10 years. Ayun, magandang gabi mga partners mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayun, ako po si Randy Kasinan at samahan niyo po kami sa loob ng isang oras dito lang sa stasyon natin, UNTV Radyo La Verdad 1350. Anyway, mga partner, no, kasama ko ngayong gabi si Partner Cres sa Zoom din at syempre si Partner Manuel na nasa studio. Magandang gabi sa inyong mga partner. Ayun, magandang gabi ka-partner Randy and ka-partner Manuel. And sa mga walang sawang sumusubaybay dito sa ating program, every Tuesday and Thursday, magandang gabi po. Isang maulang gabi. I hope safe po kayo this time. Although maulan, ingat po tayo sa kalsada. Yun po mga nasa labas pa. Ayun. Magandang gabi, ka-partner Randy. And ka-partner Manuel, syempre. Yes, ka-partner Chris, ka-partner Randy. Ingat nga talaga sa mga nasa kalsada at mabagyo kasi alam natin may bagyong Ompong. Papasok na ngayong gabi ngayong araw sa Bicol Region at asahan natin na baka bukas daw ng hapon or gabi ay ramdam na sa Metro Manila. Maghanda na tayo, ka-partner Chris, ka-partner Randy. Maghanda na tayong maging manhid para din natin siya maramdaman. Hindi, maganda na tayo, baka bahain. Talaga. Hindi, totoo lang, baka bahain lugar. Alam na natin kung saan pupuntang evacuation or makikituloy na bahay na mga yayamanin dyan. Tulungan nyo naman yung mga binabahang mga kabarangay nyo. Oo nga, yung mga boss natin, di ba? Ang daming mga boss dyan na hindi binabaha. Yun. Anyway, mga partner, no, live na live po tayo dito sa UNTV Radyo La Verdad at syempre sa YouTube channel at sa UNTV Radyo La Verdad official Facebook page. Ayun, partner. At paalala din, ka-partner Randy, ka-partner Chris, tayo live on
YouTube sa UNTV News and Rescue. Pagpunta nyo sa YouTube channel ng UNTV, meron po doon, i-click lang sa live, nandun po ang Radyo La Verdad. Yun. At syempre, para makarami tayo mga partner, no? Umpisa na natin ang ating segment na Biz News. Biz News. At sa ating Biz News, ngayong gabi sa oras na alas 7:20 ng gabi, mga online seller may bagong panuntunan mula sa DTI na dapat sundin bago matapos ang taon. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Cecil, magandang gabi. Inatasan ng Department of Trade and Industry o DTI na ang lahat ng online business ay kailangang magparehistro sa Philippine Trust Mark bago matapos ang December 2025. Ang digital badge na ito ay makikita sa website o seller profile na magsisilbing tanda sa pagiging lehitimo at ligtas sa pekeng produkto. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, ang Trust Mark ay magsisilbing seal of reliability na may kasamang QR code para madaling ma-verify. Kapag walang Trust Mark, ituturing na iligal ang negosyo at maaari itong ipasara. At yan ang ating balita para sa business natin to. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Salamat, Cecil Alabata Cruz. Salamat, thank you. Ayun. Partner, Yes. Pabor na pabor ako dito sa sa news natin. Sa dami ng scammer ngayon. Nako, kailangan itong trust issue na to, 'di ba? Opo, tama ka, partner Randy at ka-partner Chris, para naman ma-check nung mga nagbumibili online na sila talaga ay lehitimo, kasi marami na mga scammers ngayon na talagang marami na pong nabubudol online. Correct ka dyan, partner. Ayun. So, diretso na natin. Medyo late na tayo ngayong gabi, no? So, napapanan naman ang topic natin, pag-uusapan natin ngayong gabi. Tungkol ito sa mga tax evader. So, huwag Aba. kayong aalis, mga partner, ha? At magbabalik po ang programang kasanggan ninyo sa negosyo, ang Business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @goodmorningkuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning, Kuya! Hindi matutumbasan na kagalakan. Naramdaman ng mga benepisyaryo ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan dahil sa biyayang kanilang natanggap. Thank you for the organization, sa lahat ng mga production team, and sa lahat ng bumubuo nito. Dahil tunay na kayo yung mga ginamit ng Panginoon para pagpalain yung mga kababayan natin dito. Marami ang naitulong. Nagpapasalamat kami sa founder ng MCGI dahil umabot dito sa amin ang ganitong gawain. Kasi God is good talaga. Yung mga ganitong events, sobrang thankful ako sa Panginoon kasi may pagpapala pa, may gamot pa, may mga ano pa. Basta masayang masaya ako sa ganito. To God be the glory. Ha? Mabubuting gawa at pagtulong sa kapwa. Hatid ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.
Business natin to. Ayun. Sa mga partner na nakikinig po sa radyo, maaari po kayo mag-text or magtanong or may mga question kayo or reaction sa ating topic ngayong gabi sa 0997-824-9408. Ulitin ko ha, 0997-824-9408. Partner Manuel. Yes, Kapartner Randy, maaari din mag-message at i-share ang aming Facebook Live broadcast sa Business Natin To On Air. Yan po ang aming page. At huwag kalimutang i-follow po kami sa page na yan. Kapartner Randy. Ayun. Cool. Ayun. At syempre ngayong gabi, ang topic natin ngayong gabi ay, aware ka ba partner dito sa mga tax evader na to? At actually sa mga nakikinig na napapanood natin sa TV at sa radyo, napapakinggan natin, narinig natin yung mga tax evasion, Yes. run after tax evasion, yan yung mga napapanood ngayong gabi. Opo. Ay sa mga sa mga news. Sorry. Kaya aware tayo dyan kasi madalas tayo makabasa ng mga balita tungkol dyan sa mga nakakasuhan. Ito mga ganitong tao may kaso sa BIR, Kapartner Randy. Kaya maganda, lilinawin yan dito sa programa. Bakit ba may mga tax evaders na yan? At papaano sila iposas. At syempre, paano ba ma-avoid yung maging tax evasion? Magkaroon ng tax evasion case, di ba? Right. Ayun. So mga partner, yan yung pag-uusapan natin sa segment na Katax Ako! Katax Ako! Ang pag-iwas sa pagbabayad ng buwis ay isang krimen na nakakaapekto sa lahat, lalo na sa mga ekonomiya ng bansa. Katunayan, aabot sa 1.41 billion deficiencies or estimate tax liability ang naitala ng Bureau of Internal Revenue o BIR noon lamang August 2025. Nako, laki ah! Dahil dito, mas pinaigting ng BIR ang kanilang mga programa upang mabantayan ang mga negosyo o individual sa tamang pagbabayad ng kanilang buwis. Nako, kinabahan ako dun Partner Manuel. Pero wag kang kabahan, Kapartner Randy. Nagbabayad naman kayo lagi talaga kasi lalo mga CPA kayo. Okay. Samantala, ngayong gabi, Kapartner Randy, alamin natin ano-ano nga ba ang masamang epekto ng hindi pagbabayad ng buwis. At ano-ano ang penalty at consequences ng hindi pagbabayad ng tamang buwis. Ilan lang yan sa mga tanong na sasagutin ng atin ng ating panauhin ngayong gabi live via Zoom. Siya po ay nakasama na natin siya dito sa program at noon pa ay nag-host din po siya ng programa. Tax consultant po siya, Vice President of Operations ETM Tax Agent Office o ETM TAO Incorporated at ang President ng DAF Compliance and Consulting Services OPC. Walang iba, let's welcome to the program Miss Divine Grace Fresco. Hello po, good evening po sa lahat ng mga nanonood at nakasubaybay sa business natin ito. Hello mga partners. Nice to be back. Welcome Miss D. Team bahay tayo today. Ito na, dahil ayaw natin sa baha. Pero ang ganda ng bahay niya, Kapartner Randy. Tingnan mo sa likod, ang lalaki ng bahay. But may snow. Ano dyan? May snow ba yan? Salamat Zoom. Parang ganda. Maraming salamat Zoom for my background. Akala ko nga umaga pa nga parang katanghali ang lang Parang nasa wild. Kasi iba yung makikita nyo Correct. Sige, simulan natin, Miss D. Ito po first question for tonight natin. Ano po ba ang tax evader? May kaibahan ba ito sa tax avoidance? Okay. So mainit tong topic na to ngayon kasi marami tayong nasusubaybayan regarding different personalities na medyo inaabangan ng Bureau of Internal Revenue dahil sa alleged na hindi pagbabayad ng tamang buwis, no? So actually in-approach ko si Sir Randy dito si partner Randy dito na baka pwede nang magandang gawing topic, no? So ang tax evader
at saka yung tax avoider, magkaiba kasi yan. So, hindi ako pwede mag-interpret by myself. So, hihiramin ko na lang yung definition ng Supreme Court. Okay lang po ba? Basahin Okay lang. Sige. So, pag tax evasion, sabi dito, it connotes, a scheme used outside of those lawful means. It connotes fraud through the use of pretenses and forbidden devices to lessen or defeat tax. Yung tax avoidance naman, sabi rin po ng Supreme Court na galing siya sa legal right, no? It has a legal right to decrease the amount of what tax obligations within what the law permits. So simply put, pareho nilang gustong pababain yung kanilang tax. Yung tax evader, yun nga lang, hindi naaayon sa batas yung kanyang pag-decrease ng tax due or tax obligations. Yung tax avoider, within the parameters of law, yung kanyang desire or yung kanyang pursuit na i-decrease or i-reduce yung kanyang tax liability. Yun po. There you go. Yun. At parang lumalabas, Miss D, parang illegal yung pagpapadecrease niya ng tax. Ganun po ba yun? Sa tax evasion po. Sa tax opo. evasion. Tax evasion. Sa tax evasion. Opo. Yun. Kasi marami po tayong, kung babasahin po natin yung tax code, marami rin naman pong laws doon or provisions na inaalaw po ang batas para po ma-legally reduce natin yung taxes natin. And tax evasion po kasi, sinabi na po ng Supreme Court na schematic yan. Ibig sabihin, merong process involved or large-scale systematic pursuit involved. Ayun. Yun po. Pwedeng involve ang... Yes, Kapatid Randy. Go ahead po. Ayun. Sige po. Ano ba yung mga cases, sample cases ng pagiging tax evader? Well, siguro sa elemento na lang galing din naman to sa Supreme Court na una may premeditated act na dapat na gusto niya talaga pababain yung kanyang buwis through unlawful means or hindi pagbabayad ng tax. Pangalawa, yung kanyang act, yung premeditated act niya is done willfully or intentionally. Yung pangatlo po is yung course of action niya is syempre unlawful. Yun po yung tatlong elemento. So pag yung tatlong elemento na yun ay nag-e-exist sa gawain or sa naging acts ng taxpayer, maaari po siyang makasuhan ng or makonvict ng tax evasion case. Yun. At Miss D, no? Paano naman natutukoy ng mga otoridad ang tax evasion? May yung proseso po. Okay. So, siguro doon na lang tayo sa initial po, no, Partner Manuel. Kasi ang pagde-develop ng rate case medyo mahaba yan. Pero ang unang-unang ginagawa nila dyan is nagkakaroon sila ng sarili nilang tawag dito investigation or pursuit, particularly yung BIR, para magkaroon ng strong case or tinatawag natin na strong evidence para ma-consider na may fraudulent act yung taxpayer. Tapos saka po ito dadaan sa pinaka-proseso ng BIR kung saan magbibigay sila ng tinatawag natin na letter of authority na na-discuss natin before. Pero this time, ang letter of authority is nakalagay doon specifically na for under rate program siya or run after tax evaders program. Yun po. Ayun. Actually, nasabi mo na yung procedure na. Paano ba yung procedure ng pag-file at pag-report ng tax evasion, Miss D? Kasi po yung sa rate, pag nagde-develop kasi ng tinatawag natin na rate case, ang isa dyan sa mga common na ginagamit ng BIR, yung tinatawag natin na lifestyle check. So, narinig ko yan, narinig ko sa TV yan. Parang ginagamit yan sa mga congressman at mga senador, no? Could be pati private and private individuals or private juridical entities. So meron pong coordination ang BIR sa different agencies of the government para po mag-conduct ng lifestyle check. So siguro kunin natin yung example ng yung sumikat dahil sa payong. Yun, grabe. Pwede po bang sabihin? Bilyones yun. So, yun. So halimbawa,
well, syempre, nilagay nila sa YouTube yung kanilang mga vehicles. Yun. So, nagkakaroon ng red flag agad kapag yung dami, syempre. And number 2, kung commensurate ba yung nire-report nila sa BIR na returns para makabili ng mga ganong klaseng sasakyan. Yun po. Na mas mahal So, pa. lifestyle check yan, mga ganyan. And then, sometimes they also coordinate with different government agencies, like what I've said, like yung Register of Deeds, kung gaano karami yung lupa ng mga taxpayer, Bureau of Immigration, gaano kadalas mag-travel. So, lahat yan ima-match sa nire-report nila sa BIR. At pag nakita nila yung disparity, doon magsisimula yung, tawag natin dyan yung prima facie evidence based on first impression para mag-file or mag-issue ng letter of authority. Yes. Miss D, ito, follow-up question, Miss D. Yes po. Kasama ba dito yung yung mga nasa maleta? Kasama ba yung mga nasa maleta? Oo naman. Kaya lang, ang tanong, nasa maleta, dineposit ba? O diniretso sa kwarto ng Hirap kasi pag nasa maleta lang Walang record yun Yan lang. Ngayon po, Miss D, tanong ko naman, paano tinutukoy ng mga autoridad po natin na ang isang tax evasion na case ay dapat na i-priority po, Miss D? Well, yung una, depende yan, Sir Partner Manuel, dun sa tinatawag natin na priority program ng Bureau of Internal Revenue. So, if you're familiar po dun sa ghost receipts na spearheaded by, of course, Commissioner Romeo Lumagi, na halos lahat po ng mga involved sa ghost receipts, yung bumibili ng mga resibo from anong tawag dito, yung mga spurious na company, yung hindi talaga nag-e-exist. So yun, isa po yun sa mga naging pursuit nila, kaya po automatically yung iba po ay nabibigyan ng rate na like LOA or run after tax evaders. So isa po yun sa mga pagtukoy nila kung ano, depende po kung ano po yung nasa RSO nila o Revenue Special Order, yun po. Yun. Ba't Miss D, paano ba maiiwasan ng mga negosyante o individual yung pagkakaroon ng kaso na katulad ng tax evasion? Yun nga po yung sinabi ko rin kanina, no? So, yung proseso kasi sa lifestyle check, dapat natin alamin yun kung paano natin maiiwasan. Kasi, alam nyo na yung taxpayer, siguro hindi aware yung ibang mga taxpayer o yung mga taxpayer in general, may mga iniiwan kasi tayong earmarks, no? Earmarks. So, ang term ng BIR dyan, earmarks. Para matag ka or magkaroon ng impression na ikaw ay isang tax evader. Pag nabigyan ka naman ng rate LOA, hindi ka pa naman tinatawag na tax evader. Pero pag nabigyan ka ng LOA, may impression ng BIR na baka nga ikaw ay isang tax evader. So, kailangan nila ng process of investigation for that. So, ang isa sa mga earmarks dyan, yung sobrang lavish yung spending, tapos hindi equal sa nire-report nilang returns. So, that's one of the red flags. Kung para maiwasan, syempre, kailangan encourage natin na always live in good faith, 'di ba? So magbayad tayo ng tamang tax. Yes. Kahit parang feeling natin hindi na masaya or parang anong point, pero we still have to do our duty for our nation. Kaya sabi wag tayo ma-turn off na sabi nga ng iba, Miss tax. D, kung pwede bang tumigil mo tayo sa pagbibayad ng tax. Total, nakukurap lang naman ng mga kurap na yan tumigil muna tayo magbigay kahit na 6 months lang, di ba? Para ma-enjoy naman natin na walang tax. Pero ang tanong ko po ito, paano kung yung tax evasion ba, yan po ba eksaktong pangalan ng kaso dun sa hinahabol, Miss D, tax evasion, yun ang kaso niya? When we go to the decisions po usually ng Court of Tax Appeals, ang nakapangalan is People of the Philippines versus ganito for
violations of Section 254 which is run after tax evaders po talaga. Dyan sa kasong ganyan, Miss Dino, ano yung mga consequences kapag may merong kasong na-prove na meron kang tax evader ka, ano yung mga consequences sa tao at sa negosyo? At ano naman yung mga penalties po nito? Pwede na kayong mag-lawyer. Go ahead po. Partner Manuel, I think ito siguro yung parang kailangan maging aware yung mga taxpayers, no? So kapag upon conviction ng court, meron pong administrative liability or administrative fine ang isang taxpayer ng 500,000 to 10 million na civil penalties and imprisonment na 6 to 10 years. That's under train law. So before medyo mababa yung penalty at saka medyo short time yung jail time, pero ngayon dahil sa train law mas humaba na siya. Tsaka mas tumaas yung civil liability. Wow. Yun po siya. Wow, ang laki At tapos ang haba ng kulong. Yeah. Yung pagkulong. Actually, kung bawa sila, may pera sila, madaling bayaran yung 500,000 or 10 million. Ang mahirap doon yung 6 to 10 years imprisonment, diba? So lahat ng pera mo lalabas mo para hindi ka makulong. Dapat mahusay din ng abogado. Kaya yan ang problema. Huwag tayo maging tax evader. 7:40 na ang oras at yes, kapartner Randy. Ayun. At eto, partner, no, ano ba, may mga amnesty program ba ang gobyerno para sa mga negosyante na nagkakaroon ng para sa mga unpaid taxes natin? Mas lalo yung mga may tax evasion case. Okay, before may nilabas noong 2019. So that's the tax amnesty on delinquency. So kaya lang 2019 pa yun. So tapos na. Tapos na. So let's hope and pray na mabigyan po ulit ang ating mga kababayan ng ganong klaseng amnesty. Ayun. Sige, Partner Manuel. Yes, kapartner Randy. Kasi ang dami pa nating mga tanong dapat dito. Pero may tanong din kapartner Randy at Miss D, si kapartner Chris. At alam ko kapartner Randy, may gap tayo kapartner Randy. Correct. Alright. So, mga partner, sandali lang Miss D Diyan ka lang. Sige po. Sit and ka lang dyan. Relax lang dyan. So, magbabalik muna ang kasanggan ninyo sa negosyo, ang Business Natin To! Business natin to. Business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. May tumatawag. Sagutin mo, ma. Akin na ang cellphone. Sino siya? Anak natin? Ay, sandali ha, basahin ko. Miss call lang galing kay Kumari. Di na tayo naaalala ng ating mga anak. Ganun nga siguro kapag matanda na, nakakalimutan na. Alalahanin natin ang ating mga magulang sa panahon ng kanilang katandaan. Sa kanilang nalalabing buhay, atin silang paligayahin, arugain, mahalin. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Ugaling pumasok sa 3 oras ng trabaho. Umalis sa bahay ng maaga upang makaiwas sa matinding traffic. Huwag laging idahilan na na-traffic kaya ka na late. Maging responsableng manggagawa. Magkaroon ng disiplina sa lahat ng pagkakataon. Ito ay paalala mula sa UNTV Radio. Radyo La Verdad 1350. Mahalagang paalala para sa mga motorista tuwing malakas ang ulan. Alam niyo ba na ang paggamit ng hazard lights habang nagmamaneho tuwing malakas ang ulan ay hindi tama? Ito ay ginagamit lamang ng mga sasakyang nasiraan o kailangang huminto ng biglaan. Sa halip, gumamit na lamang ng headlights o kaya naman ay rear fog lights. Ito ay mag-iiwas sa pagkalito ng driver na nasa likuran mo. Kaya ang disiplina mo ay kaligtasan na rin ng ibang tao.
Maging disiplinadong motorista upang ligtas sa disgrasya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Huwag hayaang maapektuhan ang trabaho sa pabago-bagong mood o problema na dinadala. Ika nga nila, anuman ang problema sa bahay ay iwanan sa bahay upang magawang makafocus sa lahat ng tasks sa trabaho at matapos itong may kaayusan. Ito ay paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Like business natin to. 7:44 ang oras. Nagbabalik po ang programa ang Business Natin To. Dito yan sa UNTV Radyo La Verdad 1350. At ako naman po si Manuel Recuenco, Miss Cres at kapartner Cres Perhis. Magandang gabi sa iyo. Ayan, magandang gabi ka-partner Manuel ulit. And sa ating guest, Miss E, magandang gabi. Very interesting yung ating topic ngayong Opo. gabi at napapanahon. And ito, isang magandang tanong. Yes. Miss B, Good evening, partner. oo, Cres. good evening, no? May tatanong lang ako, pwede bang makasuhan na isang taxpayer regarding doon sa issuance ng letter of authority leading to tax evasion? Yung period niya is January 1, 2024 to January 1, 2024 din. Possible ba magkaroon siya ng tax evasion case? Kasi wala naman siyang hanap buhay, nagkaroon lang siya ng isang property na ibinenta, na-acquire niya way back 2022, and then naibenta niya ng 2024. Possible ba na magkaroon na Miss D ito ng tax evasion case? Ulitin ko na po yung date. Yung period niya, sabi doon sa letter of authority niya, period covered January 1, 2024 to January 1, 2024 din. So, hindi kaya siya typographical o talaga bang may period sa letter of authority to examine ng isang revenue official yung wala pang halos isang araw? Opo, parang ngayon nga na po ako nakarinig ng ganun eh. Yes. Well, pag ganyan po, I think dapat i-validate yung letter of authority. Kasi sabi ko nga kanina, ang tax evasion is a premeditated act. No? So, ibig sabihin, systemic, schematic and systemic. So, wala ka naman magagawang schematic and systemic act sa isang araw. So, I doubt na it will flourish into a tax evasion case. Ayun. Maraming salamat, Miss T. Ayun, Right. ka-partner Manuel, ano Yes. pa bang tanong natin dyan? Ito naman tanong ko kay Miss D. May po. mga amnesty programs ba ang mga negosyo o businesses na magkakaroon ng unpaid taxes po? Well, yun nga po, kagaya po nung nasabi ko kanina, partner Manuel, nagbibigay naman ang Congress or kumbaga may legislation for it. I believe meron tayo nung 2007. 2007 nga ba, partner Chris? Or 2008? Yung VAT. Nakalimutan ko na kung anong year eh. Pero 2007 eh. 2007. Tapos, naulit nung, sorry, kumanta po kasi ako, nag-concert ako. Wow. Pasensya na po. 2019, yun nga yung sa tax amnesty on delinquency. So, there's an expectation that it will be given. It's just a matter of when. Yun po. So, hindi po natin masabi kung kailan. Pero the rate, with the interval na nilalabas siya, I think after 10-15 years, di ba? Parang medyo matagal pa kung 2019 yung last. Yun po. Yun. Thank you. Yes, kapartner Chris. Go ahead. May isang question pa dito, no? Tinawag lang Opo. sa phone natin, ano? Wow. Ang question niya, Miss D, is, maaayos pa po ba namin to at magkano po kaya ang aabutin ng fines and penalties? Yung business po namin, siya po ay sole proprietor. Wala siyang books of accounts. Bali po, parang hindi nakapag-file ng any form sa BIR since 2022. Pero, tuloy-tuloy pa rin ang operation ng business.
Considered as tax evasion po ba ito? Ang reason bakit po hindi nakakapag-file, hindi po alam ng may-ari na may ganong proseso na kung ano-ano sa BIR. Opo. Wow. And then, kaka-hire lang daw po ng bookkeeper na nag-backtrack at nag-check nung kanyang record. So, ayun, medyo konti na lang po masisiraan na siya daw ng bait. Willing naman po si owner na ayusin ang lahat. Di ko lang alam kung saan magsisimula. Ayun, Miss D. Ang tanong pala niya is maaayos pa ba? Well, sabi nga nila, pag open case kasi tawag dyan yung mga non-filing, non-registration of books. Kapag open yung case, isara na. Hindi isara yung business, isara yung BIR case. So, dapat ayusin. Ibig sabihin, mag-comply po tayo at i-express po natin sa BIR na we are willing to, hindi pala we, kayo po. Kayo po ay willing magbayad ng penalty. Siyempre, based on your financial capacity. So, yun po yung lagi nating i-express kasi it's a sign of good faith po kapag kayo po ay nag-express ng compliance, cooperation, coordination, communication sa BIR, yun yung 4 na C. Compliance, coordination, cooperation, and communication sa BIR. So, susunod, wag po muna kayong masiraan ng bait kasi kailangan natin ng inyong bait para matapos po yung inyong mga obligasyon sa BIR. So, mako-consider lang po siyang tax evasion. Actually, nakalagay po ito sa tax code natin, Section 274, na kapag merong cases of reincidence, no? Reincidence, ibig sabihin paulit-ulit na kasalanan. Ang sabi po doon, yung maximum penalty po ng batas is i-impose sa taxpayer. So, bago mangyari yon, no, habulin po natin yung mga paulit-ulit na pagkakamali, itama po natin para mawala po yung element ng tax evasion. Yun po. Yun. At yes, Kapartner Chris, may follow-up kayo or diretso na rin tayo? Ang ganda ng ganda ng kasagutan ni Miss D, parang nakarelay ako kahapon kasi layo yung biniyahe ko. Parang yun mismo, yung problema nung isa nating tinutulungang taxpayer. Kailangan i-close daw yung business. Yung palang ibig sabihin, i-close yung open case. Ayun. Hindi yung business ko. Salamat, Miss D. Oo. Pwede naman din isara yung business kung talagang no operation na or hindi na nagbe-business. Pero kasi hindi naman po tayo makakapagsara ng business kung hindi po rin maayos yung mga naging violation sa BIR. Yun. Actually, ang nangyari kasi doon, ita-transfer ko yung TIN from Mindanao to Luzon. Ang sinasabi ng RO, i-close mo muna bago ko ilipat yung TIN. Sabi ko, may ganun po ba? I-close muna yung business daw, yung registration doon sa BIR na yun, bago daw i-transfer yung TIN. So, ang ibig sabihin pala niya, tama ka dun yung, Miss D, yung sinagot mo, parang nakaka-relay nga ako. Kasi sabi niya, ang ibig pala niya sabihin, i-close muna yung mga hindi na-file na tax return or tax form. Yes. Kaya lang yung terminology na i-close, ang intindi ko, i-close muna yung registration doon. So, ayun, mas naging maliwanag, Miss D. Salamat ng marami. Ay, wala naman po. At eto Kapartner Chris at Miss D, may tanong naman dito mula sa social media. Itatanong ko lang po, yung non-filing of ITR without proof of income, pwede bang magka-tax evasion case? Example, employed pero employer exempted sa withholding. Tapos di nag-file ng income tax, ayaw mag-file ng employee. Baka masagot tayo kahit mga 1 to 2 minutes. Go ahead, Miss D. Well, kung employee po kasi, meron po tayong tinatawag na substituted filing. So, it means na ang inyo pong employer ang nagpa-file ng return for you or yung sinasabi natin na BIR Form 2316, yung certificate, it is already sufficient para or sufficient substitute para sa ITR or income tax return. So, kapag ganun po, hindi po kayo makakasuhan ng tax evasion. Unless if you are an employee and at the same time, you are also having your own side business. So, hindi ka 100% purely earning compensation income. Ibig sabihin,
yung sa business mo, kailangan mo talagang mag-file, whether you like it or not. So, kailangan mag-comply para hindi po makasuhan ng tax evasion. Yun po. Yun. Salamat Yun. sa kasagutan. Yes, Kapartner Chris, baka may tanong pa kayo? Miss D, meron ba kayong gustong i-promote? Yan. Or saan kayo pwede namin makontak if ever may mga gustong magtanong or kailangan ng inyong mga services? Okay, syempre sa ETM Tax Agent Office, pwede po kayong mag-consult doon, lalo-lalo na yung mga may concern sa letter of authority, 0922-801-0922. And if meron din po kayong question about compliance, pwede rin po sa DAF Compliance and Consulting Services na hindi ko kabisado ang number. So, pwede po nating i-type na lang po sa comment yung ano po. Hindi ko kabisado, sorry. Siguro, wala po akong ipopromote na any event, upcoming event namin. Pero siguro, if okay lang, I just want to encourage lang yung mga taxpayers na nakikinig na yung pag-aaral po ng rate ay hindi po ito para maiwasan yung parang bihisan natin, yung obligasyon natin sa government. This is a form of encouragement na maging conscious po tayo, lalo-lalo na sa pagbabayad natin ng tax, na lagi tayong maging good faith. Yun po yung aking encouragement. Na isa rin po yun sa mga reasons ba't po rin ako nag-participate din today, kasi I want to encourage the taxpayers na maging compliant, no? Yes. Whether the environment or our current situation feels like hindi okay, wag natin pong bigyan ang Bureau of Internal Revenue ng legal hold sa atin dahil hindi tayo nagbayad ng tax. Yun. So yun lang po yung gusto kong i-share. Sorry, ito na pala yung number. Ayan. 0917-122-8542. Yun po. Pakiulit po. Isa pa po, ma'am. Isa pa. D. 0917-122-8542. Alright. Sadya na po. Medyo nakakabitin ng usapan na to, Kapartner Chris. Tama ba? Pero kailangan natin magpaalam muna. Opo. So, Thank you po. magte-thank you na tayo. Thank you for finding time na makasama po sa business natin to. Siya po si Miss Divine Grace Fresco, isang tax consultant, Vice President of Operations, ETM Tax Agent Office Incorporated, and President ng DAF Compliance and Consulting Services OPC. Miss D. Fresco, maraming salamat po. Maraming salamat po mga partners. Enjoy po ako sa episode and more power sa inyo. Right, maraming salamat. At Kapartner Chris, grabe naman. Parang nakakabitin tong usapan. Siguro ay baka ituloy na lang sa BNT or business natin to extended podcast ninyo ni Kapartner Ayun. Randy. No. Ayun na pala siya. Ayun! Nandito na ako. Biglang sumulpot, nagulat ako. Tama dyan, Partner Manuel. I-ano natin, expound natin mabuti itong tax evasion case. Actually, hindi na ang problema kasi dito yung tax evasion case. Yung compliance kasi ang nagsisimula dyan eh. Kung maganda yung compliance ka, hindi ka kakaba-kaba. Tapos tama din yung fina-file mo at binabayaran mo. Di ba, kasamang Chris? Yes, oo. Nag-uumpisa kasi yan sa compliance. So, sa mga nagne-negosyo ho, take note, ang isipin po natin lagi complied ba tayo doon sa mga narehistro nating tax type na dapat nating i-file. So, hindi lang po tayo nagne-negosyo. Kailangan i-avoid natin yung penalty by filing habitually yung atin pong mga tax type na nakarehistro doon sa ating BIR 2303 or yung Certificate of BIR Registration. Right. Kaya nga, mga kasangbahay at mga kapartners, Kapartner Randy, Kapartner Chris, paalaan ng programang ito. Kung may tanong kayo ukol sa tax, i-message nyo lamang po ang business natin to on-air Facebook page. Nandiyan po ang ating mga ibang mga host na kasama dito, si Kapartner Randy, Kapartner Chris, at iba nating mga guest. Masasagot po yan at pwede natin bigyan ng topic para sa business natin to. At bye-bye time na tayo, Kapartner Chris at Kapartner Randy. Partner, kung nawawala si partner, pangalan nito, Miss D, ng kanyang mobile number, hindi niya masabi kanina. Ayun. Eto, sasabihin ko din yung Sige mobile po. number uli natin. 0997-824-9408. Ayan. Minsan naka-flash po yan sa ating, sa bandang baba natin minsan. Yes. Alright. Oo. Thank Anyway, you. partner, so out na tayo mga partner.
Opo, at pasalamatan natin mga kasama natin para tayo ma-air ay nandito ang dalawa nating kasama, sina Ian Macalanda at si Carl de la Cruz, at of course ng ating EP Miss Shelo Cotillon Tabian. Maraming salamat. Partner Chris. Ayun, kasabay po niyan ay mapapanood din po ninyo kami sa UNTV Radyo Libertad, the YouTube channel, at official Facebook page at sa business natin to on air. At So, syempre, partner Randy. Yun, thank you. At syempre gusto ko magpasalamat ulit kay Kuya Daniel Rason, kay Sir Jay Eusebi, at kay Ma'am Ann Ngantay. Maraming salamat din po. At syempre, sa negosyo, walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil business natin to. Paalam. Maraming salamat po. Thank you po. Magandang gabi po. Salamat po sa Diyos. Chris and Randy, lumapit lang kung may tanong. Chris and Randy, lahat masasagot. Basta kay Chris and Randy.